Paano nagsimula ang Ponzi scheme? Isang araw, sinabihan ka ng kaibigan mo tungkol sa isang kakaibang investment kung saan magbibigay ka lang ng maliit na halaga ng pera at makakatanggap ka na ng magandang return of investment. Natanggap na ng kaibigan mo ang sa kanya, kaya hindi ka na nagduda dito at agad ka na nag-invest. Sa mga sumunod na buwan, nakatanggap ka ng malalaking returns at sinabihan mo rin ng iyong mga kakilala tungkol dito. Maganda ang naging takbo nito nung una, hanggang sa dumaan ng isang buwan na wala ka nang natanggap kahit na piso. Halos 3 buwan na ang lumipas at wala ka pa rin natanggap. Nagrereklamo na ang mga kakilala mong kakasali pa lang at hindi pa nakakatanggap ng returns. Dito mo lang napagtanto na naging biktima ka na pala ng tinatawag na Ponzi scheme. May ilan na ding nabiktima sa scam na ito. Pero ang tanong, paano nga ba ito nagsimula at sino ang nakaisip nito? Tara, pag-usapan natin. Si Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi, o mas kilala bilang Charles Ponzi, ay ipinanganak noong March 3, 1882 sa Parma, Italy. Nagtrabaho si Charles bilang isang postal worker hanggang sa natanggap siya sa University of Rome, La Sapienza. Noong 1903, sakay ang SS Vancouver, dumating si Charles Ponzi sa Boston at tuluyang nakarating sa Amerika, o kilala ng marami na The Land of Dreams. Subalit bago pa siya makarating dito, halos naubos na ang perang matagal niyang pinag-ipunan dahil isinugal niya ito sa kalagitnaan ng kanyang biyahe. Ayon kay Charles, dumating siya sa Amerika na may dalang $2.50 o 130 pesos lamang sa kanyang bulsa at nangarap na gawin itong $1 million. Sa mga sumunod na taon, natutong mag-English si Charles at nagkaroon ng trabaho. Naging dishwasher siya sa isang restaurant at na-promote bilang waiter hanggang sa nahuli siya ng may-ari na nagnanakaw at kumukupit sa sukli ng mga customers. Hindi naging madali ang pananatili ni Charles sa Amerika. Kaya noong 1907, lumipat siya sa Montreal, Quebec, Canada. Sa mga panahong iyon, fluent na si Charles sa 3 lingwahe: English, Italian at French. At dahil dito at sa kanyang kakaibang karisma at confidence, kinuha siya ng may-ari ng Banco Zarossi bilang isang teller. Ang Banco Zarossi ay isang bagong bangko na nakapokus sa mga Italian immigrants sa lugar at nagbibigay ng matataas na interest rates sa kanila. Sa interes na 6%, doble ito kumpara sa ibang mga bangko sa mga panahong iyon. Lumago ang bangko dahil dito, pero hindi rin ito nagtagal. Dahil sa real estate loans, naubos ang pera ng bangko at ginagamit na lang nilang pambayad ng interest rates ang pera ng mga bagong clients ng bangko sa halip na gamitin ang profit ng kanilang investments. Dito unang namulat ang mata ni Charles sa kakaibang scheme na di magtatagal ay siyang magpapayaman at magpapasikat sa kanya. Pero darating din tayo dyan. Nang mabankrupt ang bangko, nawalan din ng trabaho si Charles. Isang araw, nagpunta si Charles sa isang dating customer ng Zarossi Bank at sinubukang mag-cash out ng pera mula sa isang checkbook na nahanap niya. Nahuli siya ng mga otoridad at nakulong ng ilang taon. Noong 1911, lumaya si Charles sa kulungan at bumalik sa Amerika upang magsimulang muli. Subalit, dahil nahirapan siyang makahanap ng trabaho, sumali siya sa isang grupong nagsasmuggle ng illegal na Italian immigrants sa border. Nahuli na naman si Charles at nakulong ng 2 taon sa Atlanta. Pagkalaya ni Charles, nagbalik siya sa Boston kung saan natanggap siya bilang nurse sa isang mining camp. Hindi siya nagtagal dito at naghanap na naman siya ng trabaho sa iba't ibang parte ng Boston. Di nagtagal, nakilala niya si Rose Maria Neco, isang court stenographer na siyang naging nobya niya at pinakasalan noong 1918. Nagkaroon pa ng ilang trabaho si Charles sa Boston at kabilang na dito ang pagtatrabaho sa grocery store ng kanyang father-in-law. Pero walang nagtagal. Para sa kanya, mas malaki ang tsansa niyang yumaman kung magnenegosyo siya. Kaya noong 1919, nag-set up siya ng maliit na office sa 27 School Street, Boston. Habang nagbebenta ng business ideas sa kanyang mga contacts sa Europe, nakatanggap si Charles ng isang letter mula sa Spain na nagtatanong tungkol sa kanyang negosyo. Kasama sa letter ay ang bagay na siyang nagbago ng buong buhay ni Charles, isang International Reply Coupon o IRC. Ang IRC ay isang coupon na mabibili ng sender na pwedeng i-exchange para sa isang postage stamp mula sa iba't ibang bansa. Agad na nakita ni Charles ang loophole sa system na ito at ginamit niya ito upang kumita. Ganito ang ginawa ni Charles. Magpapadala siya ng pera sa kanyang mga agents na nasa iba't ibang bansa upang ibili ito ng murang IRCs.
Ipapadala ng agents ang IRC kay Charles sa US at ipagpapalit ito ni Charles ng postage stamps na nagkakahalaga ng mas mahal pa sa kanyang nabayaran sa coupon.